Ang unang pulis na kakatukoy ng suspect ay hindi palaging nasa lupa. Minsan, siya ay nasa ilang dosenang metro sa itaas ng lupa. Sa mga nagdaang taon, naging pangunahing gamit na ng pulisya ang mga drone sa kanilang operasyon. Pinapaikli nila ang oras ng pag-respond, ginagabayan ng mga puwersa sa totoong oras, sinasamahan ng mga habulan, at ang pinakamahalaga na itatala ang bawat galaw. Sumama kami sa unit ng drone para sa operasyon ng Hilagang Distrito ng Pulisya ng Israel. Ang target sa pagkakataong ito ay isang negosyo sa Kfar Kana. Ang ginagawa namin ngayon ay pumapasok kami sa isang lugar ng mga trabaho ang may mga illegal na manggagawa at tinutulungan namin ang mga pulis sa lupa sakaling may tumakas. Dahil sa huli, nakikita ng mga illegal na manggagawa ang mga patrol car na dumarating at sila ay tumatakas. At kami mula sa itaas ay sinusubukan naming ituro ng eksakto kung saan sila tumatakas. Kayo ay darating na, may 2 patrol car mula rito. Mahalaga na isang patrol car ang dumaan dito at isa pa ay siguro humarang dito. Nakita na namin dito ang galaw ng mga illegal na manggagawa. Malamang mga illegal na manggagawa. Ayos? Dito, Sa totoo lang, paatras. ito ang negosyo. Ayos? Kung kailangan mong malaman ang kalagayan, ako ang magtuturo sa'yo. 2:00, kung kailangan mo ulitin ang pag-asa, bumalik ka para ulitin ang pag-asa at kung iikot ka. Nangyari na sa amin ito ng maraming beses. Sa amin, bago dumating ang puwersa, may tumatakas na suspect. Madalas na itong nangyari sa amin sa field at sa huli, itinuturo pa rin namin ang parehong suspect, ginagabayan ng puwersa ng pulisya, eksakto sa parehong suspect. Ako ay siyang bilanggo. Bilanggo, natanggap ko, ako ay nasa pakpak kung kailan lalabas. Sa loob ng lugar, may sasakyan na may 3 suspect. Ngayon, pumasok kayo sa kanan, makikita ninyo sila. Druga paso. Nakuha ko, may patrol na sa lugar, nakikita ko. Dito ninyo makikita, gamit ang direksyon. ng oras. Mga pinag-iinalaan, nagkatanong sa mga estudyante, sa mataas na paaralan. Sa tingin ko may isa pang pinag-iinalan. Ayos. Mukhang may isa pang pinag-iinalaan dito sa lugar na ito. Siya pa, may 2 na ako. Nakikilala mo ba? Nagtatalong ko saan, may siya salita tubo sa lugar. Negatibo, walang galaw. Yung nakita ninyong mga kasama sa gitna, saan, trabaho, maganda. Sa kasong ito, walang takas. 2 ilegal na manggagawa ang naaresto matapos makatanggap ng tumpak na larawan ng sitwasyon ang mga puwersa mula sa drone. 2 patrol car na ipadala. Nagkaroon ng pantakas, pero may 2 pinaghihinalaan na naaresto ng puwersa. Hindi nagtatapos sa pag-aresto ang benepisyo ng drone. Naglalantad at nadodokumento rin ito ng ebidensya at ipinapakita nito kung paano sa isang operasyon ng pulisya sa kapitbahayan ng Halat Aldir sa Nazareth, isang pinaghihinalaan ang nakita na may dalang Glock pistol. May galaw ng mga tao, may tumatakas na isang tao tumatakas. Nang ipinaalam niya sa mga puwersa, itinapon ng pinaghihinalaan ang baril sa isang bilog na butas sa konkretong blok para itago ito. Pero naidokumento ng drone sa taas niya ang lahat. Mga kasama, isara ninyo ang daan doon sa pinanggalingan ninyo. Magaling, nakikita ko kayo. Oo, siya ang tao, hulihin ninyo siya. Nakatulong ang dokumentasyon sa mga investigador na mahanap ang baril at na yung naisampa na ang sakdal, bahagi na ito ng ebidensya sa kaso. At dito, may natanggap na impormasyon tungkol sa isang tulak ng droga na papunta sa isa sa mga kibbutz sa Hilaga. Sinusundan siya ng drone hanggang sa dulo habang naghahanda ang mga puwersa sa lupa para sa harang. Sa tamang pagkakataon, kumilos sila at naaresto ang suspect. Sa mga habulan, binabago rin ito ang takbo ng mga habulan. Narito ang isang sasakyan na umaalis mula sa compound ng isang kriminal. Nang sinyasan siya ng mga pulis na huminto, tumakas siya. Patuloy na sinusundan ng drone kahit mawala na sa paningin ng mga pulis ang sasakyan hanggang sa mapatigil ang driver. Doon lang naging malinaw na wala pala siyang lisensya sa pagmamaneho. Sa isa pang kaso, umakyat sa bubong ang mga suspect at isa sa kanila ang nagtapon ng baril. Mula sa lupa, mahirap malaman kung sino ang gumawa nito. Pero mula sa himpapawid, lahat ay nakukunan ng video. Ang dokumentasyon ng drone ang nagbibigay daan sa mga investigador na matukoy kung sino talaga ang nagtapon ng baril. Isa na namang ebidensya para sa file ng investigasyon. Ang mga tauhan sa lupa ay medyo limitado. Ano ang nangyayari sa likod ng ganitong usapin o iba pa? O kung sakali may pagtakas ng mga suspect sa pagitan ng mga eskinita na siyang karaniwan sa aming lugar, kung wala ang kagamitang ito, mas malaki ang magiging hirap namin. Pero 2 panig ang paggamit ng drone. Natuklasan na rin ng mga kriminal na organisasyon ang mga benepisyo nito. Ngayon, ginagamit na ang mga ito sa pagpupuslit ng droga at armas, sa pagmamanman ng mga target, at sa ilang pagkakataon, pati na rin sa paghuhulog ng granada at pampasabog, nang hindi na kailangang naroon pa ang mismong mamamatay tao. Sinusubukan ng pulisya na gawing kahinaan ng mga kriminal ang benepisyong ito. Meron pa kaming ibang mga sistema na hindi mo nakita dito sa operasyon ng mga drone.
Alam din namin ang paggamit ng mga kriminal sa mga kagamitang ito. Isang hakbang kami sa unahan nila, marami na rin kaming tagumpay sa larangang ito. Ang drone ay hindi na lang para sa pagkuha ng video, ito ay nagmamarka ng mga target, nagdidirekta ng mga puwersa, nagdodokumento ng ebidensya at minsan ay nakapagtatakda pa ng direksyon ng mga investigasyon. At ang nakakalimutan pa rin ng maraming kriminal ay kahit walang pulis na nakikita, maaring may nanonood na mula sa itaas.